Kabanata 1071. Bumalik si Lito sa kanyang dorm room, si Kino ay wala kahit saan, marahil, siya ay nagpunta upang kumain ng almusal. Nagpa siya siyang maligo. Paglabas pa lang niya ng banyo at magbibihis na sana, narinig niya ang kalabog ng high heels. Kasunod nito, isang babae ang pumasok sa pintuan. Nagkasalubong ang apat na mata, at pareho silang natigilan. Hinawakan ni Lito ang mga damit sa kanyang kamay, hindi sigurado kung isusuot o hindi. Mabilis na namula ang makatarungang mukha ng babae, ang pamumula ay kumakalat hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Wala ka bang kahihiyan? Mabilis na tinakpe ni Jasmine ang kanyang mga mata. Nawala nang masabi si Lito, ito ang dorm room ko, paano ako naging walang hiya? Sino ang naglalakad sa kanilang bahay na walang damit sa sikat ng araw? Tinakpe ni Jasmine ang nag-iinit niyang pisngi. Mahinahong tumugon si Lito, masama bang maligo ako? Hindi ka ba magbibihis? Magpakita ka ng tikes ha. Si Jasmine, namumula at naguguluhan, ay mabilis na sumilip sa pagitan ng kanyang mga daliri, para lamang matuklasan na si Lito ay nakahubad pa rin. Hey! Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Kung sino man ang dapat na tawaging walang modo, ikaw iyon. Inihagis ni Lito ang kanyang mga damit sa kama, at makapal ang balat na tinitigan si Jasmine. Parehong nahulog sa isang pagkapatas, sa wakas ay kinagat ni Jasmine ang kanyang labi at nilunok ang kanyang pagmamataas, ano ang kakailanganin mo para maisuot mo ang iyong mga damit? Malumanay na tumugon si Lito, humingi ng tawad, ang pagpasok mo rito ay nasaktan ang aking maselang damdamin. Hindi nakaimik si Jasmine. Anong klaseng kalokohan ang lalaking ito? Gayunpaman, para mailigtas ang kanyang tiyahin, wala siyang ibang nagawa kundi humingi ng paumanhin, I'm sorry, it was my mistake. Pakisuot mo ng mabilis ang damit mo. Isinuot ni Lito ang kanyang damit. Ibinaba ni Jasmine ang kanyang kamay at ngumuso, wala pa akong nakitang walang modo ng taong tulad mo. Masayang sumagot si Lito, salamat sa papuri. Ikaw. Nabulunan si Jasmine, hindi inaasahang hindi makapagsalita. Talagang walang makakatalo sa walang modo na tao. Noon lang niya napansin ang mukha ni Lito at nagulat na napabulalas, ikaw. Hindi ba ikaw ang nasa luho noong araw na iyon? Nagkibit balikat si Lito, ako iyon. Kaya kapag nakita mo ang iyong tagapagligtas, hindi ka lang nagpapasalamat, nag-espy ka rin sa aking katawan at pagkatapos ay tinatawag mo akong walang hiya. I'm sorry. Masyado akong na-excite ngayon lang. Wala pa akong nakitang lalaking walang damit dati. Si Jasmine ay tunay na nalungkot, at sa pag-iisip sa kanyang nakita, nagsimulang muling mamula ang kanyang mukha. Hindi alam ni Lito kung paano niya ito natagpuan, ngunit hindi rin siya interesado at kumuha ng pitchel para kumuha ng tubig. Sinundan siya ni Jasmine, ako ang apo ni Nilo Yao. Oh, kung gayon, bakit hindi ka umuwi? Hindi ako interesadong gamutin ang kanyang anak, walang pakialam na tugon ni Lito. Maaari ka naming bigyan ng pera, hanggat kaya mong gamutin. Nagngangalit si Jasmine, 50 milyon. Ngunit nanatiling hindi natinag si Lito. Maaaring gamitin ng lolo ko ang kanyang mga koneksyon para mailipat ka sa pinakamahusay na kolehiyo. Masyadong sira ang kolehiyo mo, mapang-uyam na sabi ni Jasmine. Kalmadong sumagot si Lito, sa tingin ko ay medyo maganda dito. Sa kalsada, maraming mga kaklase ang nagulat nang makita nila ang isang magandang babae na sumusunod sa likod ni Lito. Hawak ang isang meat bun sa kanyang kamay, kumaway si Kino at sinabing, Brother Lito, ang ganda pala ng girlfriend mo. Agad na itinanggi ni Lito, hindi ko siya lubos na kilala. Sinabi niya kay Jasmine, maaari kang umalis. Napaka-busy ko ngayon at wala akong oras para asikasuhin ang ibang mga bagay. Determinado, si Jasmine ay lumuhad sa lugar. Dali-dali siyang tinulungan ni Lito at sinabing, sige, minsan lang ako pupunta. Pumapayag ka. Tumalon si Jasmine, malinaw na gamaan ang loob at masaya. Sumunod, hinatid ni Jasmine si Lito sa kanyang bahay, at ang kanyang ama na si Nilo ay napakasaya nang makita siya. Dinala si Lito sa isang kwarto sa ikalawang palapag, kung saan nakita niya ang isang magandang babae, mga 30 taong gulang, na nakahiga na walang malay sa kama. Ipinaliwanag ni Nilo, ang aking bunsong anak na babae ay naaksidente sa sasakyan noong nakaraang taon at nagkaroon ng pinsala sa ulo. Hindi na siya nagkamalay. Ang sabi ng mga doktor ay hindi na siya gising, ngunit hindi ako naniniwala. Tumingin si Lito at nagkaroon ng pangkalahatang ideya kung ano ang nangyayari. Nag-aalalang nagtanong si Jasmine, kaya mo ba siyang pagalingin? Tumanggo si Lito at sumagot, kaya ko. Walang galang na sagot ng isang doktor sa tabi nila, nagbibiro ka ba? Sa isang sulyap lang, hindi mo na alam ang sanhi ng sakit niya. Paano mo siya gagamutin? Bahagyang ngumiti si Lito, alam ko na ang sanhi ng sakit.
Hey, anong biro? Sinusubukan mo lang manloko ng pera, di ba? Napangisi ang doktor. Nilinggan niya si Nilo at sinabing, Mr. Yao, sa palagay ko ay hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Kung hahayaan mo siyang manggulo at magkaroon ng problema sa pasyente, hindi ako mananagot. Bahagyang nag-alinlangan si Nilo, ngunit sa pag-alala sa tumpak na hula ni Lito tungkol sa appendicitis, naisip niyang dapat itong magtiwala sa kanya. Lito, umaasa ako sa iyo. Sabi ni Nilo. Tumanggo si Lito, kumuha ng pilak na karayom, at nagsimulang maglapat ng acupuncture. Sa kabutihang palad, nabawi niya ang kaunting lakas ng loob niya. Kasama ng mga sinaunang pamamaraan ng acupuncture, naging maayos ang paggamot. Makalipas ang 1 oras, natapos ang sesyon ng acupuncture. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo, tapos na, madyay gising ang pasyente sa loob ng 24 na oras. Ang malapit na doktor ay tumawa ng mapang-uyam, sa katunayan, ang 24 na oras na ito ay higit pa sa sapat na oras para makuha mo ang tumakbo at magtago. Mahinahong sumagot si Lito, nasabi ko ba na gusto ko ng pera? Sumagot ang doktor, kung inosente ka, huwag kang umalis. Kapag nagising siya sa loob ng 24 na oras, luluhod ako sa iyo dito mismo. Kung hindi, ibig sabihin ay manloloko ka. Ipapadala kita sa istasyon ng pulis. Tumawa lang si Lito, tatandaan ko yan. Tuloy-tuloy ang pagngisi ng doktor, hindi nagtitiwala na malulutas ng binatang ito ang napakahirap na kaso na nagpatigil sa propesyon ng medisina. Mabilis na lumipas ang 3 oras na walang pagbabago sa kondisyon ng pasyente. Ngumisi ang doktor, sa palagay ko ang iyong pag-asa ay hindi hihigit sa isang panaginip. Humigop si Lito ng kanyang tsaa, huwag magmadali. Lumipas ang 6 na oras, mas lalong natuwa ang doktor, walang palatandaan na gumaling siya, wala ka ng iba kundi manloloko. Nakahiga si Lito, huwag magmadali. 12 oras ang lumipas na wala pa ring pagbabago ang pasyente. Mas mabuting maghanda ka na dalhin sa himpilan ng pulisya. Natukoy na ng doktor na siya ay isang manloloko. Pagkaraan ng 20 oras, maging si Nilo ay nagsimulang hindi mapalagay. Malamig na sinabi ng doktor, Mr. Yao, isa lang siyang manloloko, hindi ka na dapat dayin pa. Ilang taon na akong nag-practice ng medisina at hindi pa ako nakakita ng ganitong kaso na gumaling. Mahina at matatag na sumagot si Lito, dahil limitado ang iyong karanasan. Mayroon ka pang lakas ng loob na magsalita pabalik, ikaw. Nanunuya ang doktor nang bigla siyang naputol sa pagsigaw ni Jasmine. Nagkakaisa silang tumingin at nakita ang isang babae, na dating nakoma, dahan-daang nagmulat ng mga mata sa kama ng ospital. Nasaan ako? Si Wenny Yao ay naguguluhan na tumingin sa paligid. Tita, sa wakas nagising ka na. Hindi napigilan ni Jasmine ang kanyang mga luha. Naluluha ang mga mata ni Nilo, palihim itong pinupunasan. Ang pinaka-awkward ay ang doktor. Nasa dilema siya kung matutuwa ba siya o hindi, mas hindi komportable ang ekspresyon niya kaysa nakalunok siya ng langaw. Ito ay imposible. Bulalas niya na ng lalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Nanatiling mahigpit ang ekspresyon ni Nilo habang sinabi niya, sa wakas ay nagising na ang aking anak. Ano ang imposible dyan? Isinusumpa mo ba siya? No, not at all, Mr. Yao. Hindi ko sinasadya. Nauutol na paliwanag ng doktor. Muntik na naming mami si Lito dahil sa maling paghuhusga mo, kaya ano ang dapat mong parusa, ha? Mga alipin, ilayo mo siya at bigyan ng magandang bagbog. Malakas na utos ni Nilo. Tumigil kayo. Lumapit si Lito sa doktor at sinabing, panahon na para tuparin ang iyong pangako. Lumuhod. Tumigas ang mukha ng doktor. Siya ay nagngangalit, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang sariling mga salita, hindi niya ito maitatanggi, at walang pagpipilian kundi ang lumuhod sa harap ni Lito. Kasunod nito, ang doktor ay kinaladkad ng mga nasasakupan ni Nilo. Lito, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Napaiyak si Nilo. Sa pamamagitan ng karagdagang paliwanag, dahan-daang tinanggap ni Winnie ang katotohanan na siya ay nakoma sa loob ng 1 taon. Personal na inihatid ni Jasmine si Lito pauwi. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, sinabi niya, maraming salamat, ikaw ang tagapagbigay ng aming pamilya Yao. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Ito ay isang simpleng gawain, walang pakialam na tugon ni Lito. Tila may naalala, si Jasmine ay naglabas ng isang puting kahon mula sa likurang upuan ng kotse. Ito ay isang pasasalamat mula sa aking lolo. Kinuha ni Lito ang kahon at lumabas ng sasakyan, pauwi. Ang kasunod na kalahating buwan ay napuno ng mahigpit na pagsasanay para sa kanya. Unti-unting bumabawi ang kanyang panloob na lakas.
Gayunpaman, hindi niya maisama ang pangalawang artifact na medyo nakakainis sa kanya. Isang araw, pagdating ni Lito sa kanyang dormitoryo, maraming lalaking nakaitim ang pumasok at nagsimulang maghalongkat sa mesa ni Kino. Kumunat ang noo ni Lito at nagtanong, "Sino kayo?" "None of your business." Malisyosong sagot ng barkada. Napansin ni Lito ang isang family crest na pinalamutian sa kanilang mga dibdib na nagtatampok ng karakter na, Tang. Kakaiba, saan itinago ng halimaw ang bagay na iyon? Hindi naman ito malawak na lugar, paanong hindi natin ito mahahanap? Bulong ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Biglang naalala ni Lito na hindi pa niya nakita si Kino Tang simula kagabi, na orihinal na iniisip na nakauwi na siya. Ngayon parang may nangyari. "Anak." Lumingon ang lalaking nakaitim para tawagin si Lito, "Nakakita ka na ba ng itim na singsing?" Walang pakialam na sumagot si Lito, "Hayaan mo akong mag-isip sandali." Hinawakan ng lalaki si Lito sa kwelyo, "Stop dilly-dallying, speak up." Tumawa si Lito, "Sa ugali mo, wala akong sinasabi. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Kino Tang, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo." Iminungkahi ni Lito. Sumagot ang lalaki, "Si Kino Tang ay nasa Tang's residence." Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Oh, wala akong nakitang itim na singsing." "Humihingi ka ba ng pambubugbog?" Sa bingit ng pagsuntok, ang lalaking nakaitim ay pinigilan ng isa pa, sabi niyang, "Master, huwag kang lumikha ng hindi kinakailangang mga pagtatalo. Maaaring ang singsing ay itinago sa ibang lugar nang walang kabuluhang iyon. Umurong tayo sa ngayon." Pagkaalis ng dalawang lalaki, kinuha ni Lito ang kanyang cellphone at tinawagan si Biblin. "May kailangan ka ba sa akin?" Mabilis na sinagot ni Biblin ang tawag. Nagtanong si Lito, "Alam mo ba ang tungkol sa pamilyang Tang?" Bahagyang nag-isip si Biblin, "Medyo alam ko. May kapangyarihan sila, pangunahin ang pakikitungo sa real estate at bahagi ng mga industrial na negosyo. Sa lungsod ng Yunjong, maaari silang ituring na pangalawang antas ng pamilya. So, nasaktan ka ba nila?" "Kakayanin ko sila, at malugi ang kumpanya nila sa loob ng 3 araw," naging malamig ang tono ni Biblin. "No need. I want to make a trip to the Tang family, but I don't want to reveal my identity. Can you help me think of a solution?" Sabi ni Lito. Sinabi ni Biblin, "Sandali, hayaan mo akong suriin." Pagkalipas ng 2 minuto, bumalik si Biblin at nagsabi, "Ngayon ang kaarawan ni Yud Tang, ang pinuno ng pamilyang Tang, nag-ho-host sila ng isang piging. Makukuhaan kita ng imbitasyon." Makalipas ang 1 oras, isang itim na marangyang sasakyan ang pumarada malapit sa tirahan ng Tang, at lumabas si Lito sa kotse. Nag-aatubili siyang pinanood ni Biblin, "Mag-ingat ka." Tumango si Lito at mabilis na pumasok sa bahay ng Tang. Kabanata 1072. Sa sandaling ito, maraming kaibigan at kamag-anak ang nakarating na sa tahanan ng pamilyang Tang. Ang silid ay punong-puno, abala ng masiglang pag-uusap. Si Lito, na may hawak na imbitasyon, ay madaling nakipaghalo sa karamihan. Naglakad-lakad siya upang pamilyar sa paligid, pagkatapos ay tinanong ang isang tao na tila isang utusan, "Nasaan si Kino Tang?" Nang marinig ang pangalan ni Kino Tang, inilibot ng alipin ang kanyang mga mata, nasa itaas ang walang kabuluhang batang iyon sa silid-aralan, pinagalitan. Umiling siya, "Hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa ng aming master para maging karapat-dapat sa isang walang kwentang anak. Sa unang baitang espiritual na mga ugat, ito ay isang biro lang kapag nabanggit." Sumimangot si Lito at umakyat sa itaas. Bago pa man siya makarating sa study, may narinig siyang boses na sumisigaw mula sa loob, "Iabot mo ang singsing, at pakakawalan kita. Kung hindi, maaari kang mamatay sa gutom." Nang inig si Kino Tang, halatang takot, ngunit determinado ang kanyang ekspresyon, "Ito ay ibinigay ng aking lolo. Ito ay sumisimbolo na ako ang magiging tagapagmana ng pamilyang Tang. Hindi ko ito ibibigay sa sinuman." Ngumisi si Yud Tang, "Sa tingin mo ba, sa iyong unang gradong espiritual na mga ugat, karapat-dapat kang magmana ng pamilyang Tang? Gusto mong gawing katatawanan ang pamilya natin sa buong Yunjong City?" Naikuyom ni Kino Tang ang kanyang mga kamao at nanatiling tahimik. Mahigpit na sinabi ni Yod, "Mabuti, kung hindi ka magsasalita, maaari kang manatili sa Tang House magpakailanman at huwag nang bumalik sa kaawa-awang paaralang iyon." Ipinatong ng matanda ang kamay sa mesa, tumayo at umalis. Pagkaalis ni Yod, lumabas si Kino na nakayuko at aksidenteng nabangga ang isang kasambahay na naglilinis ng kwarto. Galit na sinabi ng dalaga, "Bulag ka ba?" Sumagot si Kino, "I'm sorry." Palalim ng palalim ang pagkunot ng mga kilay ni Lito. Lumapit siya, hinawakan ang kwelyo ng katulong, at tinanong, "Ano ang sinabi mo?"
Napatingin si Kino kay Lito na may pagtataka, Kuya Lito, paano ka nakarating dito? Malamig na tinitigan ni Lito ang katulong, idiniin siya sa dingding. Ang alipin ay nanginginig sa takot, nagmamadaling nagsabi, hindi. Wala. Ikaw ang bulag, umalis. Utos ni Lito sa mahinang boses. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo ang katulong. Tumingin si Kino nang may paghanga, Brother Lito, sana maging kasing tapang mo ako. Simpleng tugon ni Lito, kailangan mong maging matatag para magkaroon ng kumpiyansa. Mukhang talunan si Kino, masyado akong mahina. Hindi ako magkakaroon ng tiwala sa buhay ko. Tinapik siya ni Lito sa balikat, wala kang magagawa sa mundong ito, basta't tapat ka, matutulungan kita. Salamat, Kuya Lito. Tila natuwa si Kino. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumugtog ang musika sa ibaba, na nagpapahiwatig na opisyal na nagsimula ang piging sa kaarawan. Maghintay. Biglang may naalala si Kino Tang at bumalik sa kanyang silid upang kunin ang isang magandang nakabalot na kahon ng regalo, ito ang Reg Along inihanda ko para sa aking ama. He continued, with tears welling in his eyes, kung tutuusin, anak niya ako. There are no overnight grudges between father and son. Kung nagustuhan niya ang Reg Along ito, siguro hindi siya mahihirapan sa akin. Bumaba sila sa hagdan, kung saan si Yud Tang ay napapalibutan ng maraming tao, na nagliliwanag sa kaligayahan. Tatay. Umakyat si Kino Tang, hawak ang kahon. Agad namang tumahimik ang lahat. Iyan ba ang anak ng pamilyang Tang na may matayog na espiritual na ugat? Nako, ang napakalaking pamilyang Tang ay talagang mahuhulog sa kanyang mga kamay. Sayang. Nang marinig ang mga pabuulong na komentong ito, ang mukha ni Yud Tang ay nagdilim ng padilim. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mo kaming ipahiya. Itinaas lang ni Kino ang kahon ng regalo sa kanyang kamay, pagkatapos ay dahan-dahan itong ibinaba. Ano ang ibinigay ni Kino? Buksan ito at hayaang makita ng lahat. Sa puntong ito, nagsalita ang isang medyo overweight middle-aged na babae sa tabi nila. Siya ay kapatid na babae ni Yud Tang, na pinangalan ng Tess Tang, at sa halip ay sakam at nagkalkala. Ang binata na nakatayo sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Robert Zhang. Siya ay nakasuot ng suit at kurbata, mukhang isang up-and-coming talent. Binigyan ni Tess Tang si Robert Zhang ng nakakaalam na sulyap, at inilabas niya ang Reg Along inihanda niya ng maaga. Tito, ito ang aking pagpupugay sa iyo, isang 500 taong gulang na ginseng. Kasabay nito, binuksan niya ang kahon upang ipakita ang isang napakalaking ugat ng ginseng. Nagkaroon ng outburst of exclamations. Medyo lumuwag ang mukha ni Yud habang tumango, nag-iisip ka. Sinabi ni Tess sa gilid, si Robert ay humihingi ng Reg Along ito 3 buwan ng maaga, at sa wakas ay nakahanap ng isa na may magandang kalidad. Nagkakahalaga ito ng mahigit 1 milyon. Tinapik ni Yud si Robert sa balikat, magaling, dapat kang bumisita sa bahay ng mas madalas sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Robert dahil gusto niyang manalo kay Yud para mamana ang yaman ng pamilya. Habang hinahangaan ng lahat ang napakalaking ginseng, casual na ibinuka ni Lito ang kanyang bibig, ang ginseng na iyon ay peke. Wala pa itong 500 taong gulang, hindi hihigit sa 5 taon. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Robert, itinuro si Lito at nagmura, sino ka sa tingin mo, nagbubuga ng kalokohan dito? Casual na sumagot si Lito, kaibigan ako ni Kino. Siyempre, mas mababa ka pa sa kanya, na wala man lang espiritual na ugat. Paano mahuhusgahan ng isang basurang tulad mo ang kalidad ng ginseng? Sarcastic na sagot ni Robert. Noong una, may ilang pagdududa sa karamihan, ngunit pagkatapos ng mga salita ni Robert, naramdaman ng lahat na talagang hindi mapagkakatiwalaan si Lito. Sinulyapan ni Yud si Kino na may pagtaas ng sama ng loob, ganito ba ang paggalang mo sa akin, hinahayaan ng kaibigan mong magdulot ng kaguluhan. Sumulyap si Kino kay Lito, pagkatapos ay mariing sinabi, nagtitiwala ako kay Brother Lito, hindi siya magsisinungaling. Na may poker face, walang pakialam na sinabi ni Lito, ang ginseng ng 500 taon ay hindi magiging ganoon kalaki, ito ay artificial na namamaga ng mga kemikal. Hindi lamang ito ay hindi kapaki-pakinabang sa katawan, ngunit maaari rin itong magdulot ng pinsala. Ang daldal mo. Namula si Robert sa galit, agad nang umisi, kung gayon, gusto kong makita, anong uri ng regalo ang dinala mo. Noon lang napansin ng lahat na may regalo sa kamay ni Lito. Ang kahon sa kamay ni Lito ay regalo mula kay Jasmine. Sa pagbukas niya ng kahon, sa loob ay may ginseng na kasing kapal ng hinlalaki ng isang matanda. Kung ikukumpara sa kay Yud, ito ay talagang kulang. Ang mga tao ay natigilan sa una, at pagkatapos ay sumambulat sa nakakainis na tawa, ito lang. Hahaha, may dala ka bang karot?
Kaya minamaliit mo ang regalo ko dahil dala mo itong junk. Humagalpak ng tawa si Robert. Naiinis na sinabi ni Tess, Kino, kung wala kang kakayahan, isa lang iyan. Pero anong klaseng kaibigan ang pinananatili mo? Ibinaba ni Kino ang kanyang ulo. Lalong nagdilim ang mukha ni Yud, at tinitigan niya na masama si Kino. Dumating na si Master Song. Sa sandaling ito, pumasok ang isang masiglang matandang lalaki na may kasamang tawag. Nang makita ang bisita, agad na tumayo si Yud, magalang na binati siya, Master Song, paano ka narito? Nakangiting tugon ni Master Song, nabalitaan kong ipinagdiriwang ni kapatid na Tang ang kanyang kaarawan, kaya espesyal akong dumating upang mag-alay ng aking pagbati. Si Master Song ay isang kilalang parmasyutiko sa buong bansa, at kahit na may pera ang isang tao, maaaring hindi siya matugunan ng isa. Ilang beses lang siyang nakilala ni Yod. Ngayong dumating na ang gayong figure upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, labis na ipinagmamalaki ni Yod. Master, maupo ka muna. Nakangiting iniaya ni Yod. Si Master Song ay sumulyap sa paligid, at nang makita niya ang ginseng ni Lito, ang kanyang mga mata ay biglang napatitig dito. Nagulat siya, saan nanggaling ito? Ang ekspresyon sa mukha ni Yod ay biglang naging hindi kasiya siya, na para bang natatakot siyang pagtawanan ni Master Song. Mahinahong tumugon si Lito, sa akin ito galing. Sinuri ng Master Song ang ginseng ng paulit-ulit, at pagkatapos ay sinabihan si Yod, Kuya, ito ay isang magandang item, isang tunay na 500 taong gulang na ginseng. Kung ubusin mo ito ay lubos na magpapahaba ng iyong buhay. Umiling-iling siya, idinagdag niya, nabalitaan ko na ang pamilyang Yao lang sa Yunjong City ang nakapag-ani kamakailan ng ganoong top-grade ginseng, at hindi ko inaasahan na magkakaroon din dito. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng bawat isa ay nagiging magkakaiba. Ang pinaka-nahihiya sa sandaling ito ay walang alinlangan na si Robert at ang kanyang ina dahil hindi nila inaasahan na ang ginseng ay magiging napakahalaga. Sa kabilang banda, nagulat si Yod. Hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng ganoong kayamanan. Master Song, tingnan mo ang akin, iniabot ni Robert ang kanyang matabang na banos, ginseng gamit ang dalawang kamay. Sinulyapan lang ito ni Master Song, inikot ang kanyang mga mata at itinaboy ito, basura, hindi katumbas ng halaga. Ito ay isang bagay na tutubuan mo ng toneladang pataba. Kung itatapon sa labas, kahit na ang mga pusa at aso ay hindi makakain nito. Ang mga salitang ito ay masyadong prangka, na naging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Robert, ang kanyang kutis ay natuyo sa kahihiyan. Ang mga bystanders, na kinabibilangan ng pamilya at mga kaibigan, ay may iba't ibang ekspresyon ngunit lahat ay natutuwa sa kahihiyan ni Robert. Hindi inaasahan ni Yod ang kalalabasan na ito, pinandilatan niya si Robert, alisin ang gamit mo ngayon. Walang pagpipilian si Robert kundi itabi ang kanyang matabal na banos. Ninatngat ni Tess ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng ayaw, tumayo siya at hinarap, Master Song, nagpadala na ako sa iyo ng ilang email kanina, tiyak na narito ka dahil natanggap mo ang aking mga email, tama. Kahit na peke ang Reg Along ipinadala niya, basta't inimbitahan niya si Master Song, maaari pa rin niyang makuha ang pabor ni Yod. Malamig na tugon ni Master Song, I'm sorry, I'm here because of Kino Tang. Ano? Nagulat ang silid nang sabihin ang mga salitang ito. Nagulat si Yud kaya nabitawan niya ang kanyang baso ng alak. Hindi banggitin ng iba, maging si Kino ay natulala. Sige, may iba pa akong aasikasuhin, aalis na ako. Pagkasabi nito, yumuko si Master Song kay Yod at tumalikod para umalis. Nakatuon ang lahat kay Kino Tang, tanging si Lito lang ang palihim na nakangisi. Si Master Song ang mismong hiniling niya kay Biblin na imbitahan para sa isang support act. Kailan? Kailan kayo nagkakilala ni Master Song? Nauuto si Yud habang tinatanong si Kino. Maging ang tono ng boses niya, na kadalasang nagsasaad ng inis, ay napalitan ng paggalang. Hindi alam ni Kino ang sasabihin. Walang pakialam na nagsalita si Lito, bilang isang ama, hindi ka kailanman nag-abala sa kanya noon. Kailangan ba talaga niyang iulat ang lahat sa iyo? Inabot ni Kino ang isang kahon ng regalo kay Yud, Tatay, ito ang Reg Along ibibigay ko sa iyo sa kaarawan. Habang binubuksan ni Yud ang kahon ng regalo, nakita niya ang isang pinong oil painting. Ang painting ay isang eksena kung saan hinawakan ni Yud ang batang si Kino sa kanyang mga bisig, at pareho silang may napakasayang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga stroke ng oil painting ay lubhang sophisticado, ang komposisyon at paggamit ng kulay ay lubos na perpekto. Pagkatapos ng episode kasama ang Master Song, ang lahat ay nagsimulang iginalang si Kino ng higit pa, at lahat sila ay nagpuri. Ang mga kasanayan sa pagpipinta ni Kino ay umuunlad ng mabilis.
Maging si Yud, na palaging ayaw sa mga artistikong libangan ng kanyang mga anak, ay nakaramdam ng pagmamalaki at masayang nagutos, mga tao, isabit ang painting na ito sa aking silid-aralan. Nakuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama, talagang napakasaya ni Kino, labis siyang naantig na pinipigilan niyang umiyak. Pagkatapos ng birthday banquet, pinayagan ni Yud si Kino na bumalik sa Yunfeng Academy. Sa pagbabalik, hindi napigilan ni Kino na tanungin kay Lito, Kuya Lito, saan mo nakuha ang ginseng na iyan, siguradong mahal iyon, di ba? Walang pakialam na sinabi ni Lito, isa itong regalo. Salamat, may utang na naman ako sayo. Mukhang nag-aalala si Kino, sinabi ng tatay ko na maliban na lang kung makapasok ako sa A-level intermediate na kolehiyo, hindi niya ako hahayaang pumalit sa pamilya Tang. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat, magtulungan tayo. Kabanata 1073. Sa susunod na kalahating buwan, nagsanay si Lito kasama si Kino. Humiling siya ng isang espesyal na paraan ng paglilinang mula sa kanyang mga ninuno, na angkop para sa mga may mababang espiritual na pinagmulan, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Kino. Naantig si Kino na malapit na siyang lumuhod, ngunit pinigilan siya ni Lito. Nang matapos ang lahat ng ito, nagsimula siyang tumutok sa kanyang paghahanda para sa martial arts tournament. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng martial arts tournament. Mahigit 800 mga nagparehistro mula sa Yunjong City ang nakapasok sa tournament. Pagkatapos ng preliminary rounds, 100 na lang ang natitira. Pagkatapos ng elimination rounds, 30 na lang ang natitira. At isa si Lito sa 30 ito. Ngayon ang araw ng mga Ultimate Championship matches. Habang papalabas na si Lito, nakita niya si Netanya na nakasandal sa pinto. Sumulyap siya sa kanya at sinabing, nagulat ako na nakapasok ka sa final round. Hindi siya pinansin ni Lito, dahil palagi siyang minamaliit. Ngumisi si Netanya, hinding-hindi ako pumupuri sa iba, kaya't huwag kang magpahangin. Ngumuso si Lito, kung ito ay tinatawag na papuri, iniisip ko kung ano ang ginawa ko para masaktan ka. Casual na sumagot si Netanya, ako na ang magdadrive dyan. Hayaan mo akong sumakay. Hindi na kailangan, ako na mismo ang maglalakad. Malamig na sabi ni Lito. Ngumiti si Netanya, dapat mong tingnan ang oras. Nang makita ni Lito ang oras, napagtanto ni Lito na late na siya. Tila ang tanging pagpipilian niya ay sumakay. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at sumakay sa kotse ni Netanya. Habang papalayo ang sasakyan sa gate ng paaralan at papunta sa unang intersection, pinahinto ni Netanya ang sasakyan. Biglang narinig ni Lito ang isang echo sa kanyang isipan, isang boses ng kanyang mga ninuno, tumakbo. Kaagad, nanigas si Lito, hinawakan si Netanya, binuksan ang pinto ng kotse, at padebog siyang lumabas ng sasakyan. Dahil sa pagmamadali, pareho silang bumagsak sa lupa, kung saan si Lito ay hindi sinasadyang mapunta sa ibabaw ni Netanya. Kasabay nito, isang napakalaking tunog ang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Smack! Sinampal ni Netanya si Lito sa kanyang mukha, na nagngangalit sa galit, sinusubukan ko lang tumulong, at nang ahas kang samantalahin ako. Hindi ko. Naramdaman ng malambot na kurbo sa ilalim niya, si Lito ay lubos na napahiya. Tapos anong kalokohan ang ginagawa mo, hinaila mo ako palabas? Ang mga mata ni Netanya ay puno ng galit. Tumayo si Lito, itinuro ang lugar kung saan sila nakaparada, at sinabing, hanapin mo na lang ang sarili mo. Lumingon si Netanya sa likod upang makita ang isang truck na bumangga sa kanyang maliit na kotse, na tuluyang nadorog. Agad na nagbago ang kanyang kutis, at ang kanyang puso ay napuno ng takot. Sa sobrang lakas ng pagbagsak, kung nasa loob sila. Kinagat niya ang kanyang mga labi at napagtanto na napagkamalan niya ang mga kilos ni Lito. Gayunpaman, ang kanyang pagmamataas ay humadlang sa kanya mula sa pagbigkas ng isang salita ng pasasalamat. Si Lito ay hindi na face ng kanyang malas, sa halip ay naglakad siya patungo sa truck. Ang driver ng truck ay nag-aalalang tumingin sa kanya, nagsimulang paikutin ang manibela upang makatakas, ngunit tumalon si Lito, binasag ang windshield gamit ang isang suntok, at hinaila ang driver palabas. Ano bang gusto mo? Bitawan mo ako. Malakas na sigaw ng driver. Malamig na tanong ni Lito, sino ang nagpadala sa iyo? Nang marinig ito, natigilan sandali si Netanya ngunit mabilis na napagtanto na hindi karaniwan para sa isang sasakyan, lalo na ang isang truck, na nasa lugar na ito. At saka, nagkataong dumiretso sa kanila ang truck, kakaiba ang pagkakataon. Nang marinig ng driver ang pagtatanong ni Lito, siya ay kinabahan at nauutal, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan, ha? Tumawa si Lito, isa pang suntok ang damapo sa mukha ng driver. Ang driver ay nakakita ng mga bituin, ang kanyang ilong ay dumudugo ng husto. Bago siya makabawi, ang pangalawang suntok ni Lito ay umusbong muli.
Isang dosenang suntok sa mukha, bawat tama ng tama sa paglapag, nabali ang ilong ng driver, namamaga ang kanyang mga mata at nakakaawa itong tingnan. Stop hitting me. I get it, ang sabi ng driver sa hindi malinaw na boses. Itinigil ni Lito ang kanyang pag-atake, magsalita ka. Walang lakas ng loob na magpigil ang driver. Dahil sa malalakas na suntok ni Lito, naghinala siya na kung mangangahas siyang manahimik, baka siya ay mabugbog hanggang mamatay. Si Bert Zhao ang nagpadala sa akin. Sabi niya kung maglakas loob kang guluhin siya, gagawin kanyang kagatin ang higit pa sa kaya mong nguyain. Hinawakan ng driver ang kanyang ilong, humihikbi na umamin. Kinawit ni Lito ang gilid ng kanyang bibig at tinapik ang mukha ng driver. Umiling ang driver, I've told you everything, pwede na ba akong umalis? Gamit ang pakitang tao ng kanyang maayos na set ng ngipin, sinagot ni Lito, sinubukan mo kaming patayin. Sa tingin mo ba madali kitang pakakawalan? Mukha ba akong Nanay Mary sa iyo? Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sa dalawang crack sounds, nabali ang magkabilang binti ng driver. Kung hindi lang dahil sa abala, binayaran na kita ng buhay mo. Umalis ka na. May malamig na lamig sa boses ni Lito. Malungkot na tumili ang driver, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Hindi pa siya nakatagpo ng taong kasing lupit ni Lito. Nakipag-usap si Netanya kay Lito, si Bert Zhao ay isang kilalang tao sa Lingxiao Academy, paano mo siya na-provoke? Sumagot si Lito, mahabang kwento iyon. Siya ang unang nakipag-away. Tumanggaw si Netanya, alam kong hindi ikaw ang mag-uudyok ng gulo ngunit si Bert Zhao ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, kailangan mong mag-ingat. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lito, wala akong pakialam, hayaan mo silang lumapit sa akin. Mainit ang ulo. Umiling si Netanya. Tumawa si Lito, nag-aalala ka ba sa akin? Naninigas ang mukha ni Netanya, nag-o-overthink ka. Sa tingin ko lang, nakakahiya kung sa wakas ay may isang taong medyo makapangyarihan ang academy natin at pagkatapos ay papatayin sila. Kasabay nito, si Netanya ay lumagpas kay Lito at lumakad palayo. Sa kabutihang palad, nakakuha sila ng kotse at sa takdang oras, nakarating sila sa final competition site. Sa 30 tao, ang malalakas lamang ang natitira. Sa totoo lang, mayroong 9 na estudyante mula sa Guangling Xiao Academy lamang, na bumubuo ng halos 1/4 ng mga kalahok. Nang makita ni Bert Zhao si Lito, alam niyang nabigo ang taong ipinadala niya at ang kanyang mukha ay sobrang malungkot. Malamig na sinulyapan siya ni Lito. Sa loob ng kanyang titig, kumikinang ang hangarin na pumatay. Sa mga nagnanais ng kanyang buhay, hindi siya magpapakita ng awa. Mayroon lamang 3 mga lugar para sa mga parangal sa kompetisyon, at ang mga lugar na ito ay napakahalaga. Ito ay isang mahalagang chip upang sumulong sa Intermediate Academy. Medyo mahirap ang Junior Academy ni Lito. Kung gusto niyang pumasok sa isang mahusay na Intermediate Academy, mahalaga para sa kanya na makuha ang posisyon na ito. Ang kompetisyon ay sumunod sa isang format na 2-on-2 brawl, at makalipas ang kalahating araw, 6 na tao na lang ang natitira sa field. Ito ay sina Lito, Netanya, Bert, Mate Tiang, at 2 iba pa mula sa magkaibang akademya. Binabalik-balikan ng mga hurado ang mga profile ng mga kalahok at ang isa ay nagulat na bumulalas, malakas ang Yunfeng Academy ngayong taon, na mayroong 2 tao na umaasenso sa nangungunang 6. Oo, sinira na nito ang historical record. Hey! In the end, kulang sila sa depth, hindi naman sila pwedeng manalo ng placement. Gamit ang utos, nagsimula muli ang kompetisyon, nakipaglaban si Netanya laban kay Matet. Mabilis at mapagpasyahan ang mga galaw ni Netanya, bawat galaw ay puno ng nakakapanghinayang layunin, na pinipilit si Matet na patuloy na umatras hanggang sa tuluyang matalo at mapatalsik sa arena. Sumunod ay ang 2 pang katunggali, isa sa kanila ang nagwagi. Sa wakas, kay Lito at Bert Zhao na. Si Bert ay naghihintay ng isang araw na natapos bilang isang buwan, palaging iniisip kung paano maghihiganti kay Lito. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Ngumisi siya, walang pagsisikap na itago ang kanyang malupit na taktika. Nang makita ito, napakunot ang noo ng mga judge sa ibaba. Hindi ito mukhang isang kompetisyon, ngunit mas parang isang personal na paghihiganti. Nagawa ni Lito na umiwas noong una, ngunit siya ni Bert, kung natatakot ka, lumuhad ka at aminin ang iyong pagkatalo. Bahagyang ngumiti si Lito, patuloy na umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, si Bert ay parang isang galit na bakulaw, tumatalon-talon sa entablado. Hindi lamang siya nabigo na tamaan si Lito, ngunit napagod din siya. Nang magsimulang bumagal ang kanyang mga galaw, nakita ni Lito ang kanyang pagkakataon. Bigla siyang kumilos, isang malakas na suntok ang damapo sa tiyan ni Bert Zhao.
Si Bert ay pinalipad, dumura ng dugo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ikaw bastard, pinaglaruan mo ako ng madumi. Nagkibit balikat si Lito, nagiging tanga ka lang. Si Bert ay napuno ng dugo at pawis, habang si Lito ay ganap na nakahinga, hindi man lang hinihingal. At iyon ay kung paano niya napanalunan ang laban. Hindi kita hahayaang makawala dito. Ngumisi si Bert, iniwan ang nagbabantang babala na iyon bago umalis. Nagulat ang mga hukom. Ang karaniwang hindi kapansin-pansin na Yunfeng Academy ay may 2 kandidato sa nangungunang 3 sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nabigo ang makapangyarihang Ling Xiao Academy na magkaroon ng kahit isang kandidato sa finals. Sa katunayan, hanggat ang isang tao ay nabubuhay ng sapat, maaari silang makatagpo ng anuman. Komento ng isa sa mga judge. Sa huli, nagsimula ang 3 taong showdown. Ang natitirang katunggali ay mabilis na natalo ni Netanya, na iniwan sina Lito at Netanya sa isang tunggalian. May sasabihin ka ba? Malamig na tanong ni Netanya, hindi nagpakita ng mukha kay Lito. Tumanggaw si Lito, huwag mong hampasin ang mukha ko. Tumaas ang isang kilay ni Netanya, bakit ganoon? Sumagot si Lito, dahil ang aking mukha ang aking tiket sa pagkain. Wala ka talagang self-awareness. Napagtanto ni Netanya na ginugulo niya siya, at biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon habang agresibo siyang humakbang pasulong. Na may pagmamalaki sa kanyang mukha, iminungkahi ni Netanya, paano kung ayusin natin ito sa isang suntok? Casual na sagot ni Lito, oo naman. Isang confident na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Netanya. Nakahanda ang dalawa, sabay na ibinato ang kanilang mga suntok. Bang! Sa sandaling nagsalubong ang kanilang mga kamao, ang ngiti sa gilid ng bibig ni Netanya ay unti-unting napawi, napalitan ng pagkabigla. Sa sumunod na segundo, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumilipad ng hindi mapigilan sa himpapawid. Nang maisip niya na malapit na siyang bumagsak sa lupa, may kamay na humawak sa baywang niya at hinayla siya pasulong. Tapos, bumagsak siya sa yakap ng kung sino. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakasalubong niya ang medyo nanunuyang tingin ni Lito, nanalo ako. Pulang-pula ang mukha ni Netanya, bitawan mo ako, ang daming nakatingin. Pinakawalan siya ni Lito. Nakahinga ng maluwag si Netanya at bumaling sa mga judge, natalo ako. Hindi mo itutuloy ang paligsahan. Nagtatakang tanong ni Lito. Umiling si Netanya, napagtanto kung hindi mo rin ginamit ang buong lakas mo. She chuckled, sa wakas nalaman ko na kung sino ang naglipat ng mga batong iyon sa likod ng bundok at ang malaking punong iyon na nahati sa kalahati. I suppose that's your masterpiece, di ba? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, natuklasan mo ito. Medyo naging emosyonal si Netanya, masyado akong mayabang noon, hindi kita sinubukang intindihin. Pasensya na. Ang kanyang biglaang empatiya ay talagang nagpahiya kay Lito. Sa huli, inangkin ni Lito ang unang lugar. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit, ako ay isang tutor mula sa Yucheng Intermediate Academy. Kung gusto mo, maaari kang direktang sumali sa aming akademya. Ang Yucheng Academy ay itinuturing na isa sa mga nangungunang intermediate na akademya. Bagamat hindi ito top-notch, isa itong perpektong lugar sa puso ng marami. Ilang sandali, maraming tao ang tumingin kay Lito ng may inggit at selos. Nang akala ng lahat ay tiyak na sasang-ayon siya, si Lito, gayunpaman, ay umiling, pasensya na, hindi ako sasali. Hindi inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na tatanggi si Lito, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi nasisiyahan, kami ay nasa ika-4 na ranggo, hindi pa kami nagpapapasok ng mga estudyante mula sa Yunfeng Academy dati. Ang implikasyon ay malinaw, ito ay iyong karangalan na payagan sa loob. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Lito. Sorry, I'm not interested. Sa pinakamagandang school lang ako mag-aaral. Nang marinig ito, malamig na tumawa ang medyo may edad na. Ang pinakamagandang paaralan ay ang Luojia Academy, isang lugar kung saan ang mga nangungunang talento lamang ang maaaring makapasok. Huwag magpakasawa sa walang kabuluhang pantasya. Ngumiti si Lito. Well, I love indulging in such fantasies. Hindi na niya pinansin ang medyo may edad na lalaki at tumalikod na para umalis. Nang makita ito, ang iba ay nanunood ng may pagtataka, na paulit-ulit na sumisigaw, ang taong ito ay baliw. Tunay na baliw. Kabanata 1074. Umalis si Lito sa venue ng kompetisyon, para lamang pigilan ni Netanya. Sinabi mo lang na gusto mong pumunta sa Logia Academy. Masyadong walang ingat iyon. Siguradong masampal ka sa mukha, umiling si Netanya at binalaan siya. Mahinahong tumugon si Lito, anuman ang desisyon kong gawin, lagi kong naiintindihan. Hindi mo maintindihan kung anong uri ng institusyon ang Logia Academy.
Napabuntong hininga si Tanya, isa ito sa nangungunang 5 intermediate academy sa buong Lux Country. Hindi mabilang na mga henyo ang mahigpit na nakikipagkompetensya para makapasok dito, at ikaw. Tila naging maalalahanin ang damdamin ni Lito, sinabi niya, bagamat medyo malakas ka, wala kang espiritual na ugat. Ang pangangarap na makapasok sa Logia Academy ay walang katotohanan. Nagkibit balikat si Lito, hindi ako interesado sa lahat ng bagay na iyon. Fine. Suit yourself? Naramdaman ni Tanya na kapag si Lito ay bumangga sa isang pader, sa kalaunan ay matututo siya at babalik. Nang tumalikod si Lito para umalis, nagtanong si Tanya, saan ka pupunta? Mahinahong sumagot si Lito, upang maghayganti. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Tanya, hindi mo ba alam na si Bert Zhao ang pinupuntirya mo? Tumalikod si Lito, isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, muntik na tayong mapatay dahil sa kanya. Gusto mo ba talagang pakawalan siya? Saglit na nag-isip si Tanya, umiling-iling, hindi ko ito pakakawalan. Magkasama. Tanong ni Lito. Tumango si Tanya, magkasama iyon. Magkasamang lumabas sina Bert at Matet sa lugar ng kompetisyon, parehong malungkot ang hitsura. Malamig na sinabi ni Matet, ang dalawang iyon mula sa Yunfeng Academy ay tiyak na kumuha ng isang uri ng enhancer. Walang paraan na sila ay magiging ganoon kalakas kung hindi man. Nako, malas si Kuya Zhao. Pagbalik natin sa school, magugulat ang mga kaklase natin. Nagpahayag ng panghihinayang ang mga kapwa nila kaklase. Nang marinig ito, ang mukha ni Bert ay parang nakalunok ng langaw. Bilang pag-asa at nangungunang kalaban ng paaralan, naniwala ang lahat sa kanyang pagkapanalo sa kampyonato. Pero ngayon, hindi pa siya nakapasok sa top 3, tiyak na siya ang magiging katatawanan. I refuse to accept this. Ibinagsak ni Bert Zhao ang kanyang kamao sa dingding, umungol ng nakakatakot, maghihiganti ako. Ibinahagi ni Matet Yang ang kanyang kawalang kasiyahan. Kung hindi dahil kina Lito at Tanya, maaari rin siyang sumali sa kompetisyon ngayon. Sa sandaling iyon, may pumasok na ideya sa kanyang mga mata, at sinabi niya, may plano ako. Nang malapit na sana sina Lito at Tanya na hanapin si Bert, isang tao ang biglang lumitaw sa harap nila si Henren Luo, na matagal na nilang hindi nakikita. Tumingin si Henren kay Lito, sumangot ng ilang beses, lumuhad ng malakas, at niyakap ang hita ni Lito, Kuya Lito. Napuno ng hinaing ang boses. Walang imek na tumugon si Lito, isang buwan na lang mula noong huli tayong nagkita. Hindi na kailangang magalit ng ganito. Iisipin ng mga tao na may nangyaring masama sa akin. Pinunasan ni Henren ang kanyang mga luha at tumingin kay Lito na puno ng luha ang mga mata, Kuya Lito, nabuli ako. Kailangan mong ipaghiganti ako. Noon lamang tumingin ng malinaw si Lito. Puno ng mga pasa ang mukha ni Henren. Siya ay nabugbog ng husto. Si Henren, isa ng kakilakilabot na tao, ay binugbog hanggang sa puntong ito, na nagpapahiwatig na ang kanyang kalaban ay dapat na isang taong hindi pangkaraniwan. Walang oras. Malamig na tumanggi si Lito. Kuya Lito, kung tutuusin, ako ang iyong Alapiers. May kasabihan, kahit na ang pag-target sa isang aso, dapat isaalang-alang ang may-ari nito, kailangan mong ipaghiganti ako. Humihikbi muli, nagpatuloy si Henren. Matapos sumulyap kay Henren, itinuro ni Tanya ang kanyang ulo, tinanong si Lito, may problema ba sa kanya? Tumango si Lito, sa tingin ko. Sinipa niya si Henren, at sa sandaling ito, lumapit si Bert at ang kanyang barkada. Ngumisi si Lito, sila mismo ang humihingi nito. Mr. Argel, may sasabihin ako sa iyo. Nagmamayabang si Bert Zhao, aminin mo sa mga hukom na umiinom ka ng droga. Tumugon si Lito na may mahinang ngiti, magandang ideya, nawala ang pwesto ko, at makukuha mo ang premyo, tama ba? Tinitimbang ang trepeo sa kanyang kamay, tumawa si Lito, tumatanggi ako. Nagdilim ang mukha ni Bert, sumipol siya, at kaagad, pinalibutan sila ng mahigit 20 tao mula sa lahat ng direksyon. Ito ay mga eksperto sa itaas ng ika-4 na baitang ng ugat ng espirito, maaari mong labanan ang isa sa isa, ngunit maaari mo pa bang talunin silang lahat ng sabay-sabay. Hindi ako naniniwala. Tumawa ng mahina si Bert, mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko, o hindi ko lang babaliin ang mga paa mo, kundi pati na rin ang kaibigan mong babae dito. Sinulyapan niya si Tanya, ang mga taong ito ay mula sa underworld, pumapatay sila kasing dali ng paghiwa ng mga gulay, bet ko ang kagandahang tulad niya ay interesado sila. Bastos. Nagmura si Tanya. Sa utos ni Bert, ang 20 higit na tao ay gumalaw ng sabay-sabay. Hindi niya pinangarap na naging napakabilis ni Lito. Bago pa makareact ang sinuman, sunod-sunod na pinalipad ng sipa. Ang huli ay bumagsak mismo kay Bert.
Maging si Netanya ay natahimik. Siya ay orihinal na inihanda ang kanyang sarili para sa isang labanan, ngunit sa kanyang sorpresa, hindi niya kailangang iangat ang isang daliri. Lumapit si Lito kay Bert, tinapakan siya ng isang paa, umupo ka ng isang tao para subukang sagasaan ako, paano natin aayusin ang bayarin na ito. Sumigaw si Bert, huwag mo akong hawakan o papatayin kita. Ha, subukan mo. Walang anumang awa, nabali ni Lito ang kanyang braso sa pamamagitan ng isang stomp. Nang makita ito, ang ilang mga mag-aaral mula sa Lingxiao Academy ay namutla. Palibhas ay mga estudyante lamang ng akademya, sanay na sila sa kaunting tukana, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong kalupit na eksena. Palihim na kinuha ni Matet ang kanyang telepono, nagpadala ng mensahe, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing, Lito, huwag kang kumilos ng walang ingat. Tinawagan ko na ang guro. Kung pipindutin natin ito, walang akademya ang kukuha sa iyo. Tinatakot mo ba ako? Ngumisi si Lito, muling inapakan. Sumigaw si Bert, walang magawa habang pinagmamasdan ang kabilang braso niya. Huwag mo siyang hawakan, kung may lakas ka ng loob, hintayin mo ang pagdating ng guro. Ibinuga ni Matet yang ang kanyang dibdib, malamig na sinabi. Siyempre, alam ni Lito ang nasa isip niya, ngunit hindi siya natakot at sinabing, sige, hihintayin ko silang dumating. Si Matet ay nagpakawala ng tawa sa loob, iniisip sa sarili, ang taong ito ay talagang hindi nag-iisip ng mabuti. Pagdating ng guro, nagkakaproblema siya. Makalipas ang 10 minuto, sabay-sabay na huminto ang ilang sasakyan. Mabilis na lumapit ang ilang tutor mula sa Lingxiao Academy. Nang makita nila ang estudyanteng ipinagmamalaki nilang natapakan, agad silang nagalit, bitawan mo siya. Si Lito, na tinatapakan ang binti ni Bert, ay nagsabi, at kung hindi. Dahil doon, walang awa niyang binali ang binti ni Bert Zhao. Nanlaki ang magagandang mata ni Matet yang sa gulat, hindi niya pinangarap na magiging matapang si Lito. Galit na galit ang mga tutor ng Lingxiao Academy. Ang isa sa kanila ay lumabas at galit na nagsabi, ang yabang na bata, nang ahas na talunin ang aming estudyante sa harap namin. Sabay-sabay tayong lahat, turuan siya ng leksyon. No need to play nice. Ang 41 mga tagapagturo na ito ay hindi nakaramdam ng pagsisisi tungkol sa pambubuli sa mas marami. Pinanood ni Matet ang eksena mula sa malayo, puno ng pag-asa. Lito, o Lito, narito na ang iyong parusa. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos ang mga tutor, isang boses na parehong tamad at mapanghamak ang dumating, tumigil kayo. Nagulat ang mga tutor at napalingon sa likod. Nagulat din si Lito nang makita niya si Henren Luo, na kanina pa nakaupo sa lupa, nakatayo na ngayon, na casual na nagtanggal ng alikabok sa kanyang pantalon. At sa kanyang mukha, ay hindi ang pagiging sunod-sonyere ng isang sikupan, ngunit isang hangin ng isang hari. Sino ka sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang hilingin sa amin na huminto? Isang medyo nakababatang instructor, nang makita ang gaskoso na anyo ni Henren, ay hindi maiwasang kutsain siya. Gayunpaman, ang isa pang mas matandang instructor, pagkatapos na tingnang mabuti, ay agad na nakilala si Henren, kaagad na yumuko at sumaludo, ipinarangalan na makilala si Mr. Luo. Ang iba ay nagulat, ngunit nang marinig ang pariralang, Mr. Luo, sila ay agad na naging magalang. Ipinarangalan na makilala si Mr. Luo. Lahat ay pare-parehong nagsaludo. Natural na alam ng mga mag-aaral na tulad ni Matet yang kung gaano kataas ang katayuan ni Mr. Luo sa akademya, ang kanyang salita ay maaaring matukoy ang pananatili o pag-alis ng isang estudyante. Sila rin ay nagbigay galang, ipinarangalan na makilala si Mr. Luo. Mr. Luo, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Tanong ng isa sa mga instructor na may pagkasindek. Hindi man lang sila nilinga ni Henren Luo, sa halip, dumiretso siya kay Lito. Sumimangot si Lito, na pagkamala na akala niya ay gagawa siya ng isa pang eksena, naiinip na sinabi, tumabi ka, wala akong oras para sa iyo ngayon. How dare you? Lad? Magsalita kay Mr. Luo sa ganoong paraan, lumuhad at humingi ng tawad. Galit na sambat ng isang instructor. Smack! Itinaas ni Henren ang kanyang kamay at sinampal ang instructor, sino dito sa tingin mo para makipag-usap kay Brother Lito sa ganoong paraan? Baka sa mukha ng instructor ang pagtataka. Kasunod nito, sa ilalim ng tingin ng lahat ng naroroon, lumuhad si Henren sa harap ni Lito, hinawakan ang kanyang binti, Brother Lito, pakiusap na paghihiganti para sa akin, nakikiusap ako sa iyo. Ang kanyang mga teatro ay umani ng maraming manunood, iniwan si Lito na tulala, sinabi niya, tumayo ka muna. Kung gayon iyon ay itinuturing na iyong kasunduan. Salamat, Kuya Lito. Walang kahihiyang ginawa ni Henren ang desisyon para kay Lito.
Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga guro at estudyante ng Lingxiao Academy ay natulala. Si Henren Luo ay talagang lumuhad para sa batang ito. Dapat mong malaman, si Henren ay isang kakilakilabot na figure na may pangpitong baitang espiritual na ugat. Paano naman ang batang ito? Ang mga ekspresyon ng mga guro ay nagsimulang lumala, nakaramdam ng sobrang awkward, at naghanda ng tahimik na umalis. Tumigil. Bigla silang tinawag ni Lito para huminto, may bakas ng pagiging mapaglaro sa gilid ng kanyang bibig. Wala ba kayong planong turuan ako ng leksyon ngayon lang? Ah, well. Nagkatinginan ang mga guro sa pagkabalisa. Sumulyap si Lito kay Henren. Si Henren, na nauunawaan ang kanyang pahiwatig, ay itinuro ang mga guro at pinagalitan, mga basura, ang lakas ng loob ninyong tumawid sa aking kapatid na si Lito. Napayuko ang mga guro, hindi namin sinasadya. Nagkamali kami. Kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng pulis? Si Henren, na walang tigil sa pagsasalita, ay sumigaw, lahat, sampilan ang inyong sarili ng 10 beses. Kaya ginawa ng mga guro ang sinabi. Pagkatapos ay itinuro ni Lito si Bert Zhao, ang iyong estudyante, kumuha siya ng isang taong sugurin ako, paano mo haharapin ang mga ganitong insidente ayon sa mga patakaran ng paaralan. Ilang sandali ang nakalipas, tiyak na sinubukan ng mga guro na protektahan si Bert Zhao. Ngunit ngayon, sa harap mismo ni Henren, kahit na magkaroon sila ng 10 beses na lakas ng loob, hindi sila mangangahas. Iyan, according to school rules, dapat siya ay paalisin at hindi na muling papasukin, iyan ay kalahati matigas na sabi ng guro. Namula ang mukha ni Bert Zhao. Sa gayong mantsa, halos nasira ang kanyang buhay. Pagkatapos, dinala si Bert. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang mga guro at saka umalis. Sinulyapan ni Matet yang si Lito, ang kanyang mukha ay nag-iisip, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling umalis ang grupo, tumalbog si Henren na parang isang stick-on na plaster, humihikbi at humihikbi para tulungan si Lito na mag-higanti. Naisip ni Lito na talagang tinulungan siya ni Henren sa pagkakataong ito, kaya pumayag siya. Tuwang-tuwa si Henren kaya napatalon siya sa tuwa, salamat, Kuya Lito. Pupunta ako at hamanin ang lumang relic na iyon ngayon din. Nang makitang nawala si Henren sa buga ng usok, ilang beses na sumulyap si Natania kay Lito. Sinabi ni Lito, alam kong curious ka sa akin, ngunit may ilang bagay na ayaw kong pag-usapan. Huminto si Natania, pagkatapos ay tumango, naiintindihan ko, lahat ng tao ay may sikreto. Tumingin sa kanya si Lito, at hindi maiwasang mag-isip, ang kanyang pagkatao ay maaaring magmukhang malamig kung minsan, ngunit siya ay napakaunawa. Biglang may naalala, sinabi ni Lito, nawasak ang sasakyan mo dahil sa akin, bibili ako ng bago. Ngumiti si Natania, hindi na kailangan, hindi mo kasalanan iyon. Umiling si Lito, ayoko nang may utang sa mga tao, tera na. Si Natania ay hindi nagpumilit na pumunta, at silang dalawa ay magkasamang pumunta sa car dealership. Sa sandaling pumasok sila sa dealership, nakasalubong nila ang isang matandang kakilala, isang kaaway mula sa Lingxiao Academy, Yano Yan. Bumaba si Yano mula sa kanyang sports car, kasama ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Nang makita niya si Lito ay naiirite siya. Sa kabila ng babala ng kanyang ama na huwag pukawin si Lito, naisip niya na ang isang talunan ay walang dapat ikatakot, ang kanyang ama ay labis na maingat. Sumipol siya at nanunuya, nandito ka ba para bumili ng kotse? Nagbabalak na bilhin ang nagkakahalaga ng 10,000. I bet hindi mo kayang bayaran ang mga mahal. Sinulyapan siya ni Lito, tamad na tumugon. Kabanata 1075. Don't leave. Nahihiya ka ba? Don't worry. I won't look down on you. Pinigilan ni Yano Yan si Lito na gustong umalis. Ang magandang babae na hawak ni Yano ay nagtanong na may hajijek na boses, Yano, kailan ka nagsimulang magkaroon ng ganitong uri ng kaibigan? Sinulyapan niya si Lito, na nakasuot ng ordinaryong kasuotan. Sa hitsura niya, hindi siya mukhang mayaman, at nanunuya siya. Siya ay mabait. Si Yano ay handang magbiro, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Natania na papalapit. Dahil sa kompetisyon, mahinhin ang kanyang pananamit, ipinagmamalaki ang kanyang matangkad na figure ng may kagandahang loob. Ang kanyang mahahabang binti ay hindi nakalabas, ngunit makikita ng isa ang perpektong hugis nito. Katatapos lang mula sa kompetisyon, ang kanyang balat ay patas at mapula, na nagpapakita ng isang natural na kagandahan ng hindi nangangailangan ng mga pampaganda. Hindi napigilan ni Yano na lunokan ang kanyang dere.
Sa pagbabalik tanaw sa dalaga sa kanyang mga bisig, kahit na hindi ito masamang tingnan, ang kanyang ilong at baba ay halatang cosmetically, at siya ay nakasuot ng maningning na make-up ng isang web celebrity. Kung ikukumpara ang dalawang babae, malinaw kung sino ang nakahihigit. Nakatayo ng magkasama, ang pagkakaiba ay maliwanag. Agad na nakaramdam ng inis si Yano. Paanong napunta ang lalaking ito sa napakagandang babae? Itinabi niya ang batang babae sa kanyang mga bisig at pabirong nagtanong kay Natania, "Beauty, ano ang pangalan mo?" Sinulyapan siya ni Natania na parang hangin lang, pagkatapos ay bumaling siya kay Lito at sinabing, "Nakapili na ako." Itinuro niya ang isang puting sedan na kotse sa hindi kalayuan at inihayag, yung isa. Ang kotse ay nakapresyo sa 1,100,000 isang budget na sasakyan. Tumango si Lito, "Magbabayad na ako." "Tumigil ka." Ngumisi si Yano, "Lito, binibigyan mo siya ng kotse na nagkakahalaga lang ng 1,100,000. Nakakaawa naman, di ba?" Nilinggan niya si Natania at sinabing, "Beautiful lady, kung kasama kita, ibibili kita ng kotse na nagkakahalaga ng 5,000,000. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya, naniniwalang walang babae sa mundong ito ang makakatagal sa pagkakabighani ng pera. Gayunpaman, ang mukha ni Natania ay puno ng pagkasuklam, nakatingin sa kanya na parabang siya ay isang tulala. "Umalis ka." Ngumisi si Yano, "Tila, hindi ito sapat. Paano ito kung gayon, isang kotse na nagkakahalaga ng 8,000,000. Masayang sabi ni Yano. Ang nakakaakit na kagandahan sa gilid ay huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at hinanakit habang nakatitig kay Natania. "Hindi mo ba naiintindihan ang pananalita ng tao?" Sumimangot si Natania. "Bakit ang walang utang na loob mo?" Nagsalita ang mapang-akit na babae, "Ang swerte mo at hinahangaan ka pa niyang master yan. Hindi pa ba sapat ang 8,000,000? Bagamat naiinggit siya kay Natania, alam na alam niya na ang isang mayamang binata tulad ni Yano ay hindi papayag sa isang babae lang sa tabi niya. Mas mabuting magsalita para sa kanya sa halip na pukawin ang kanyang galit dahil sa paninibugho, na sa kalaunan ay maaaring masiyawan siya. Ngumisi si Yano, pinapakita ang kanyang kayamanan, casual niyang sinabi, "Narito ang deal, 1,000,000,000. Bibigyan kita ng kotse na nagkakahalaga ng 1,000,000,000 kung sasama ka sa akin." Napabuntong hininga ang mga nakapaligid na mga customer, ang taong ito ay sobrang marangya, hindi ba? Ang ilang mga batang babae ay nanlilisik sa kanilang mga kasintahan ng masama, tingnan mo lang siya. Gayunpaman, nanatiling hindi nababagabag si Natania, "Hindi ako interesado." Naiinip na si Yano, nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pilit na paghawak sa palso ni Natania. Nang magre-react na si Natania, inunahan siya ni Lito at hinawakan si Yano. Nakaramdam si Yano ng matinding pananakit sa kanyang palso, ngini siya ni Lito, "Mukhang hindi ka pa natututo sa pambubugbog noong nakaraan." Nang inig si Yano, inalala kung gaano siya kaiyahiya nang bugbugin siya ni Lito noong nakaraang pagkakataon. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay umatras. This led to many people smirking, yung mga boyfriend na kanina pa kinukutya ng mga girlfriends, hindi napigil ang matawa, ano pa ba ang silbi ng pera, duwag pa naman. Si Yano ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa bawat oras na natatabunan siya ni Lito, hinihiling niyang mapatay niya ito. Sa sandaling iyon, nilaibot ng mga mata ni Lito sa buong silid at nakita ang isang pulang sports car sa malapit. Mayroon itong makinis na disenyo na may compact ngunit kapansin-pansing tunog ng makina, na tumutugma sa kilos ni Natania ng mahusay. Nang mapansin ang interes ni Lito sa sports car, sinabi ng salesperson, "Sir, ang sarap mag-iyong panlasa. Ito ay isang bagong modelo na kara-rating lang, ang kasalukuyang diskwento nito ay ginagawang medyo makatwiran ang presyo, sa kabuuang 3.8 bilyon. Maraming tao ang umiling nang marinig ang presyong ito. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Isa itong high-end na sports car." Maging si Yano, na hindi nakatiis na bumili ng ganoon kamahal na sports car, ay nanunuya, "Maling tao ang nakuha mo. Kung hindi man lang niya kayang bilhin ang isang kotse na nagkakahalaga ng ilang daang libo, paano niya kaya ito?" Hinailan ni Natania ang manggas ni Lito, "Masyadong mahal ang kotseng ito. Bakit kailangan mong magtanong tungkol dito?" Gayunpaman, napakalma ni Lito at tumango sa tindero, "Ito." Pagkasabi niya nun ay naglabas siya ng transparent card. Iyon ang nagmamadaling ibinigay sa kanya ni Biblin, iginiit na gamitin niya ito para sa mga pagbili sa hinaharap. Hindi sigurado si Lito kung ano ang card na iyon, ngunit naisip niya dahil ibinigay ito ni Biblin sa kanya, dapat ay mayroon itong hindi bababa sa 3 bilyon.
Sa puntong ito, nang makita ang card, ang mukha ni Yano ay nagbago ng husto. Dahil unlimited bank card ang card na iyon. Ang sinumang may hawak ng card na ito ay maaaring gumastos ng pera ng walang pag-aalinlangan, walang nakatakdang halaga dito, sinasagot ng bangko ang lahat ng iyong mga gastos. Upang pagmamay-ari ang card na ito, hindi lamang kailangan mong magkaroon ng napakalaking yaman kundi pati na rin ang isang mapagkakatiwalaang pagkakakilanlan at prestihiyo. Sinasabing wala pang 10 unlimited bank card na inisyo sa buong Lux country. At ngayon, ang binatang ito ay may hawak talaga. Nagulat si Yano, umiling-iling habang bumubulong, imposible, imposible. Dapat ay kinuha niya ito sa isang lugar. Hindi napigilan ng tindero ang kanyang kagalakan, agad niyang kinuha ang kontrata para pirmahan ni Lito at saka dinala ang card machine. Ipinasok ni Lito ang kanyang PIN. Beep! Ang transaksyon sa card ay matagumpay. Biglang tumahimik ang buong car shop. Ang mga tao ay nakatingin kay Lito nang may pagtataka, hindi makapaniwala na siya ay nakabili ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyon. Ang kaakit-akit na kagandahan na dinala ni Yano ay nagbago sa kanyang ekspresyon, nakatingin kay Lito nang may pananibik, umaasang maakit ang kanyang atensyon. Si Yano naman ay nanatiling tahimik na parang tinamaan ng hamog na nagyelo. Ito ay hindi bababa sa isang matunog na sampal sa kanyang mukha. Bigla niyang naalala ang babala ng kanyang ama na huwag pakialaman si Lito dahil hindi siya ordinaryong tao. Ngayon, sa wakas ay naniwala na siya. Sinabi ni Lito kay Natania, puntahan mo ang kotse para mag-ikot para madama ito. Nagulat din si Natania, ngunit alam niya na si Lito ay may sikreto, kaya ang kanyang sorpresa ay lubos na napigilan. Okay, naglakad na siya palabas. Habang naglalakad palabas si Lito, dumaan siya kay Yano nang hindi man lang siya nilingan. Ang gayong mga walang kabuluhang karakter ay hindi magiging sanhi ng anumang pagkagulo sa kanyang damdamin. Bakit may nakikipagbuno sa langgam? Ang tugon ni Lito ay tila sinampal muli si Yano, na nagpaalis sa kanya sa isang napakatalo na paraan. Sa pagmamaneho ng bagong baylang sports car, dinala ni Natania si Lito pabalik sa akademya, na nagdulot ng eksena sa kanilang mga keskwela. Gayunpaman, ipinaalam na sa kanya ni Lito ng maaga, kaya hindi siya inilantad ni Natania. Ipinagpatuloy ni Lito ang kanyang simple at low-profile na buhay sa akademya. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Henren Luo, ipinulupot ang kanyang mga braso sa hita ni Lito, tumangalan na may puppy dog expression, Brother Lito, maingat kung inihanda ang challenge letter, pakisuyong tingnan. Walang pakialam na sumagot si Lito, oras. Lumiwanag ang mukha ni Henren, bukas ng gabi. Naiintindihan mo, hanapin mo ako bukas, ngayon lumabas ka. Hindi siya binigyan ni Lito ng kahit anong pahinga, malamig ang pakikitungo sa kanya bilang isang aso. Hindi nagalit si Henren, sa halip ay masayang tumugon, sige, alis muna ako. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang kumari pa ng takbo. Nang gabing iyon, nagsanay si Lito sa likod ng bundok buong gabi. Hanggang sa umaga, nakahandusay siya sa lupa, pagod na pagod, hinahampas ang lupa gamit ang kanyang mga kamao. Bakit hindi ako sumanib sa pangalawang banal na sandata? Sinubukan na niya ang lahat ng bagay na maiisip, naniningil sa mga talon, gumagalaw ng mga bato, maging ang paglukso sa talampas, ngunit ang lahat ng ito ay tila hindi sapat, palaging kulang sa napakahalagang puntong iyon. Kinabukasan, dumating si Henren sa oras. Nagdala pa siya ng isang driver at nagmaneho sa isang kakaibang patio malapit sa mga suburb. Sa labas, parang hindi kakaiba ang bahay, isang ordinaryong local-style villa lang. Gayunpaman, sa pagbukas ng pinto at pagpasok, isang buong bagong mundo ang nabuksan. Sa loob, mayroong isang malaking lawa at kagubatan, na katulad ng isang zanado. Lumabas ang isang maputi ang balat na binata. Nang makita si Henren, namula ang mukha niya sa inis, Uncle Master, abala ang master ko ngayon. Stop talking nonsense. Don't think I don't know na niloloko niya ako. Kapag hindi siya lalabas, sisirain ko itong bakuran. Galit na galit si Henren, halos mapatalon sa galit. Mukhang sanay na ang binata sa mga kalokohan ni Henren. Ang sabi lang niya, wait here, at naglakad na paalis. Umupo si Henren ng mag-isa, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Nag-act siya na parang nasa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang matandang lalaki na may puting buhok, ngunit isang kabataang mukha at hinarap si Henren, Junior Brother, nandito ka ba para muling bugbugin? Mapahamak. Puno ng galit ang mukha ni Henren habang itinuturo ang sarili niyang mukha, ikaw, Mr. Zhang, walang respeto sa akin noong nakaraan. Ngayon, dinala ko ang amo ko dito. Maghintay ka lang. Ngumiti lang si Yantoy Zhang, binigyan lang kita ng leksyon para malaman mo kung kailan ka atres.
Ikaw at ako ay hindi magkapareho. Paano makikipagkumpetensya ang alitaptap sa araw at buwan? Nagsalita si Yantoy na puno ng kumpiyansa ang mukha. Si Henren ay dumura, ikaw ay isang antas na 8 espiritual na ugat, isang antas na mas mataas kaysa sa akin, ngunit palagi mo akong nagawang pigilan mula pa noong ating pagkabata. Hindi ako kumbinsido. Umiling si Yantoy, kumbinsido ka man o hindi, kailangan mong tanggapin ito. Higit pa rito. Tumingin siya kay Lito, hindi makapaniwala, huwag mong sabihin sa akin, ito ang katulong na dinala mo. Isang taong walang kahit espiritual na ugat. Sumagot si Henren, kahit walang espiritual na ugat, siya pa rin ang big boss. Don't joke around. I won't waste my time with useless people. Umalis na kayo. Tinuwanan sila ni Yantoy. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Kung sino ang walang kwenta ay hindi pa sigurado. Biglang nagsalita si Lito. Siya ay orihinal na walang interes na makipagkompetensya sa iba, ngunit ang mga salita ng matanda, na itinatakwil siya bilang walang halaga, ay tila katawa-tawa kay Lito. Ngumisi si Yantoy, hindi ba basura lang ang isang taong walang espiritual na ugat? Hindi nagsalita si Lito, sinalubong lang niya ang kanyang tingin ng malamig na tawa. Isang malamig na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Yantoy, na sinamahan ng kakaibang sensasyon. Ang batang ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Siya ay lumahok sa hindi mabilang na mga labanan malaki at maliit, nahaharap sa maraming mga kalaban, at madaling masukat ang kanilang mga antas ng kapangyarihan sa isang sulyap. Ngunit ang binata sa harap niya, bagamat walang espiritual na ugat, ay naglabas ng isang uri ng kawalang interes. Ang gayong kawalang interes ay hindi nagkukunwari ngunit hinasa sa pamamagitan ng walang katapusang mga karanasan. Biglang nakita ni Yantoy na kawili-wili ito, dahil pinilit mong ipahiya ang iyong sarili, ibabaluktot ko na lang ang aking mga kalamnan. Naglalaro ang panunuya sa kanyang bibig, sinampal niya si Lito. Nagulat, natagpuan ni Lito ang kanyang sarili na nakaugat sa lugar ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang pagkabigla ang bumalot sa kanya, makapangyarihan kaya ang matandang ito. Kasabay nito, isang matandang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, huwag kang umiwas, hayaan mong tamaan kanya. Hindi siya nakaimik, kaya ang boses ay pagmamayari ng kanyang matandang ninuno. Matanda, sinusubukan mo ba akong patayin? Hindi makapaniwalang bulalas ni Lito. The old forever chuckled in amusement, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, tiisin mo. Baka masakit. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay tumama na ang kanyang palad sa dibdib ni Lito. Thump! Naramdaman ni Lito ang matinding sakit sa kanyang buong katawan, na para bang nabali ang bawat pulgada ng kanyang buto, na nagpapalipad sa kanya. Umubo siya ng isang subo ng dugo at napahiga sa lupa. Mula sa tabi ng kanyang tainga ay lumabas ang mapanuksong tawa ng matanda, mayroon kang katapangan na magbigay ng hamon sa antas ng kasanayang ito.